Malala na po itong problema na ito ng bansa natin, mga kaistorya, dahil sinasabi po, lumalabas sa investigasyon po, mga kaistorya, sa inquiry na isinasagawa po ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ng Senado na pinamumunuan po ni Senator Kiko Pangilinan. Lumalabas po, mga kaistorya, na ang Bureau of Customs ay halos parang nasakop na ng China. Dahil ang mga pantalan umano natin, mga kaistorya, ay halos kontrolado na ng mga Chinese national sa pamamagitan ng smuggling. At ang masaklap sa usapin na ito, kaya naging talamak ang smuggling ng mga Chinese national sa mga pantalan natin, may mga kasapakat, mga kasabwat na opisyales ng gobyerno natin. Yan kasi ang hirap sa ilan nating mga kababayan na matatakaw sa pera, mga buwaya sa pera. Walang pakialam, ang importante sa kanila, mga kaistorya, magkamal ng pera. Nakakalungkot lang. Yan po ang pag-uusapan natin. Pakishare po at pakilike para naman po malaman ng ating mga kababayan, sila man po ay maging gising ang kamalayan sa mga nangyayari po sa atin pong bayan. Ang ipapakita ko po mismo sa inyo, mga kaistorya, ay yung naging live stream ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform na pinangungunahan po ni Senator Kiko Pangilinan. Ipapakita ko po sa inyo mismo, mga kaistorya, ang kanilang video sa YouTube. Palakihin ko po ng kaunti, pagkatapos po ay i-play po natin. Itutuloy natin ngayon ang pagdinig tungkol sa agriculture smuggling. Nabubuo na ang big picture. Parang sa mga pugo, galing China ang isang ulo ng kamadang sindikato sa agriculture smuggling. Nako, matindi yun. Bakit? May sindikato po sa agriculture smuggling sa mga pantalan yan, ha. Ang pantalan po, mga kaistorya, ay yan po ay pinamumunuan at kontrolado po ng Bureau of Customs. Malaking panganib ang mga smuggled na pagkain. Totoo yan. Walang physical inspection o chemical analysis. Wala ring test para sa lason o virus o bakterya. Para masabi kung expired na ito o fit for human consumption. Yan. Hindi natin masasabi, malalaman kung fit for human consumption, kung safe ba nakainin ng mga Pilipino yung mga inismuggle po na pagkain, agricultural products ng China dito sa Pilipinas, kasi nga po hindi na sorry dahil inismuggle. Alam nyo ba, ginawan ko ng dedicated content ito, yung mga agriculture products sa China, gulay halimbawa, alam nyo ba na ini-injectan nila yan ng chemical para po mabilis po na lumaki at para lumubo kaysa sa karaniwan, lumaki yung size niya kaysa sa karaniwan. At ito pa, mas matindi pa, mga kaistor. Alam nyo ba na para manatiling nagmumukhang sariwa, yung mga produktong agrikultura ng China, alam nyo bang isinasaw-saw po nila sa tubig na may pinatakan po ng formalin. Alam niyo yung formalin, mga kaistorya? Isang matapang na chemical po yan. Arsenic yan, kung hindi ako nagkakamali. Ang formalin po, yan po yung ginagamit sa mga patay or bangkay para hindi kaagad mabulok yung labi ng tao. Yan ang ginagawa sa China. Isinasaw-saw nila doon yung mga gulay at mga prutas para po manatiling mukhang sariwa. Ganyan po yan kadelikado. Kaya naalarma si Senator Kiko Pangilinan. Mabuti na lamang nadaanan po ito ng investigasyon. Kaya kayo, pagkain pong produktong pang-agrikultura, na galing China, mayroon dyan mga itlog, mayroon dyan mga gulay, mayroon dyan mga prutas, ingat na kayo. Mas mabuti nang wag na lamang po ninyong bilihin.
Kasi malay ba natin kung yan po mga paano tayo nakakasiguro na yan ay in-smuggle or hindi? Paano tayo nakakasiguro kung yan ba ay safe or hindi? Hindi naman natin nilalahat kasi may matitino. Pero mas mabuti na po ang nag-iingat mga kaistorya. Malala daw po yung smuggling ng mga produktong pang-agrikultura galing China. May sindikato daw po. Tulad nga sa Pogo, may mga kasabwat na Pilipino. Nako, saklap. At malamang, ang inaangkat na frozen fish ay sa atin din nahuli. Malamang, galing West Philippine Sea, pagkatapos ibebenta sa atin, ninakaw nila dyan sa West Philippine Sea. Alam nyo ba, milyon-milyong peso ang nawawala sa ating halaga ng yamang dagat dyan sa West Philippine Sea dahil sa pagnanakaw ng mga illegal fishing ng mga Chinese. Sa West Philippine Sea, pagkatapos mag-i-import tayo galing China. Ang masaklap, okay lang sana kung legal na proseso na in-import ay kung in-smuggle. Diba? Sa West Philippine Sea. Diba? Ang ating mga isda, ninanakaw nila at ibinibenta sa atin pabalik. Totoo yan. Halimbawa na rito ang 68 million peso shipment ng frozen mackerel o alumahan galing China. 68 million pesos ha, laking halaga ha. Ang sabi sa mga import document, chicken poppers ang tinangkang ipasok sa Subic. Saklap nun ha. Illegal na nga eh. Illegal na ninakaw sa atin, tapos ibinibenta rin sa atin sa illegal na paraan. Ay grabe ho. Unti-unting nabubundag ang bulok na sistema kung saan ang mga dami consignee at insiders nagsasabwatan kasama ang ilang mga opisyal ng customs nako. At posible rin taga-DA. Nako. Dalawang ahensya pala ito. Bureau of Customs at the Department of Agriculture. Mga kaistor, nako, PBBM, kami po'y nananawagan sa inyo na ito po'y aksyonan nyo na din, isunod nyo na po agad dyan sa investigasyon ng ICI, ang Bureau of Customs at saka po ang Department of Agriculture. Ayan po yung natuklasan po ni Senator Kiko Pangilinan. PBBM, sana po'y marinig ninyo ang boses ni Juan Historiador. Pakishare po mga kaistorya at pakilike para naman ito po ay makarating sa pandinig at sa pansin ng Malacanang. Nako, importante po ang issue na ito. Sana po ito ay aksyonan ni PBBM. Hindi ito small time. Ito ay economic sabotage na may parusang habang buhay na pagkakakulong. Yun. At multa ng 3 beses ang halaga ng mga kalakal sa ilalim ng Republic Act 12022. Kung 68 million pesos yung ibinigay na halimbawa na nai-smuggle dyan sa Subic, i-triple mo ang halaga nun, yun ang multa. At ang kulong ng economic sabotage. Dapat yan, yung mga kasabot na opisyal ng gobyerno makulong eh. Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Malinaw ang batas, walang ligtas. Hindi ang opisyal ng customs na nagbubulag-bulagan o nagtatago sa pangalang Mr. Carlos. Hindi ang investigador na nagbabaon ng complaint files. Hindi ang operator na truck na nagtatransport ng illegal na kargamento. Wala dapat ligtas. Tama lang. Hindi rin yung mga nasa DOJ, NBI, posible BI, Big Immigration, BOC, Bureau of Customs. 1 taon na mahigit, case build-up pa rin. Naku, nyanyari. Ano yan, may nasusuhulan? Lahat ng sangkot sa pag-smuggle ng pagkain. May nasusuhulan kaya wala pa rin nakakasuhan. Talamak pa lang issue na ito ng smuggling mga Chinese national. Pro-China pa more. Yung mga pro-China dyan, anong masasabi ninyo?
Kayo, pinagtatanggol pa ninyo ang China pero winawalang hiya na kayo sa sarili ninyong bansa. Anong klaseng utak meron kayo? Kaaway ng Pilipinong magsasaka, mangingisda at mamimili. Para sa mga kumpanya ng logistics, ang parusa ay 20 hanggang 30 taon Dapat nga sa habang buhay. pagkakabilanggo. Dapat nga habang, di ba dapat habang buhay? Mababa pa yan. Ang doble sa halaga ng mga kalakal at pagbawi ng mga lisensya. Uulitin natin ang bawat misdeclared shipment na lumalabas sa ating mga pantalan. Pagnanakaw sa ating mga magsasaka, panloloko sa ating mga mamimili, at pagkutya sa ating mga batas. Isama mo na rin siguro natin na siguro yung at pagkukurap ng ating burokrasya. Tulad ng pagkukurap ng burokrasya sa Pogo, pagkukurap sa burokrasya dahil sa smuggling, kamadang sindikato. Lumalabas ang mga exporter, puro galing China. Yan, ako po. Grabe. Grabe. Yung mga nahuli, yung mga nakumpiska, kumpanya, may involved na Chinese national. Kita ninyo? Talamak na mga smuggler dyan sa mga pantala natin. Bureau of Customs, anong pinaggagawa ninyo? Nakakalungkot. Hindi lamang Nakakasmaya. pagnanakaw ang agriculture smuggling, pagtataksil ito sa ating mga magsasaka, mamimili, mangingisda, mga kababayan natin. Kung ang flood control scandal, ang pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas, ang panawagan ng ating mga kababayan, ikulong ang mga kurakot. Tama lang ikulong, di ba? Dito sa usapin ng smuggling na may kamadang sindikato, wala pa rin nakukulong Nako po. na smuggler. Nako po. Grabe naman. Nakakalungkot. Kaya, titiyakin natin na tutuloy natin ang ating investigasyon. Salamat kung ganun. There is sufficient circumstantial evidence to believe that Chinese smuggling syndicates in connivance with local businessmen, Nako. protected by a number of employees and officials Nang ano? of the government Nako. in the POC, Nako. NBI, Nako. PNP, DA, and perhaps even in the DOJ and the Bureau of Immigration. Nako po, matindi. May circumstantial evidence umano. May nangyari. Ebidensya yun. Isang pangyayari na meron ikang sindikato na kinabibilangan ng mga Chinese nationals na pinoprotektahan ng mga opisyales ng Bureau of Customs, ng Department of Agriculture, ng NBI, ng PNP. Grabe no, mga kaistorya. Matataas na opisyalis, malamang yan. Talamak. Kaya pala walang nakakasuhan, mga kaistorya. Kaya pala walang nakakasuhan. Kasi maraming kasabwat. Nako, malaking usapin po ito ng smuggling. Kaya dapat aksyonan po ito ng gobyerno. Nako, grabe na to. Who allow these Chinese smugglers and their local partners to operate freely. Nako. Maluwaga na nakakapag-operate sa Pilipinas ay protektado eh. Occasionally raiding and seizing smuggled agri-products
to show a semblance of law enforcement while ensuring that no big-time smuggler is prosecuted for the non-bailable offense of economic sabotage. Ganon pala. Kunyari, nagre-raid sila. Kunyari, may mga kinukumpiska sila ng mga smuggled, ng mga Chinese national, no? Para, mga kaistorya, kumbaga, kunyari lang yun. Kumbaga, pabalat bunga lang yun. Pakitang tao lang yun. Para daw para, kumbaga, maprotektahan yung mga big time na sangkot dyan. Lalo na mga smuggler. Para walang makulong. Nako, matindi to itong mga revelasyon na ito ni Senator Kiko Pangilinan. With that, we will proceed with this hearing. May we request the committee secretary to place on record our resource persons. Okay. Pinangalanan kasi dito yung mga sangkot na, kung hindi ako nagkamali, mga smuggler mismo. Ang halimbawa, base sa mga ebidensyang nalikom at dokumento, itong 1024 Consumer Goods Trading. Can we have the PowerPoint presentation, please? Sa lahat ng mga kasong tinatalakay natin ngayon, maliwanag na ang mga produkto ay galing sa China. Paulit-ulit. Ayan, no? 1024 Consumer Goods Trading. 2025, Lu Jin Arm Ramos Tenero ang broker. Hangzhou Yina Import and Export. Chinese ka. Hangzhou Zhangqi Import and Export. Hangzhou Chengzi Import and Export. Nako. Hangzhou Zaiki Import and Export. Nako. Import and export yan. Sa Berches naman, Consumer Goods Trading. Broker John Cyril Mapa Imperial. Hangzhou Chengzi Import and Export. Guangzhou Yan Yuxin Trade Company Limited. Winstar Industry Consumer Trading. Judian Gumban Junko. Hangzhou Zaiki Import and Export. Guangzhou Yan Susin Trading. Shenzhen Deyang Industrial. Ito ang ilan sa mga nabanggit nating mga nakapasok na ng mga banyagang exporter. Grabe. Mga Chinese nationals, ang dami pala. Na misdeclared. Sinasabing processed food pero lumalabas sibuyas, frozen mackerel. Hindi lamang yan. Ito yung sa Subic. Dito naman sa Frozen 8. Next slide, please. Frozen 8. Anong Frozen 8? Xiao Kai Huang, isa sa mga Chinese nationals na na-involve dito sa pagpasok ng illegal at smuggled na goods ng Frozen 8. Jin Hong Lin. At yung isa pang smuggled, reported, 200 million ata ito, CS Cold Storage, Bao Tan Ki. Grabe. Grabe. Yung sa Vigor Global, asan yung Vigor? Wala. 100 plus million. Grabe, no? Sinasabi ng Vigor Global, hindi daw sila ang importer, sila daw ay lessor lamang, pinahupa lamang ang kanilang warehouse. Sa mga ito, Kai Kong Xiao, Tai Asan, Ricky Lim, Xie Kang,
Shi Kaokun, Li Huiqing, Chua Mark Xie Kang, Hong Jiwei, Kai Mei Chan, Custodio Jason C. Kang. Grabe naman. Puro Chinese ulit. The committee secretary is instructed to turn over and Tingnan ninyo, may nakalagay pa sila dyan sa PowerPoint nila na presentation na nagpasakop na ba tayo ng mga banyagang exporters? Yung mga banyaga, mga Chinese nationals. Grabe, ang dami pala ng mga yan. the request the BI, Bureau of Immigration, to provide us information regarding all these who were involved in smuggled goods in Kawit, Cavite, in Marilao, Marilao, Bulacan, Subic. and in the port of Manila, no? Yung sa Subic pa, meron. Yung huli. Ayan yung mga pangalan. Yung Frozen 8. Ano ng Frozen 8? Paco, Manila. We are requesting the... Ayan o. 12 Chinese national po yan. Kong Xiao, Kai Asan, Lim Ricky, Shi Kang, Shi Chao Kun, Li Huiqing, Chua Mark, Shi Kang, Hong Jiwei, Kai Mei Chan, Custodio Jason at Shi Kang. Dami niyan, mga Chinese to national. make the necessary representations with the Bureau of Immigration to go through the names of these Chinese nationals and their whereabouts. And we will invite them to the next hearing. Yes, sir. Thank you. We can now proceed. Grabe no? Tindi nyo naman dyan. Sa mga ahensya ng gobyerno na nabanggit ni Senator Kiko Pangilinan. Mangilabot naman kayo. Delikado ang bansa natin talaga dahil sa China, mga kaistorya, mga Chinese nationals yan. Hindi ako naniniwala na walang alam dyan ang gobyerno ng China, mga kaistorya. Imposible yan. Talamak yan eh. Sa ginagawang pangwawalang hiya sa atin ng China, tinempogo. Diba? Sasabihin may mga balita pa nga dahil dun sa Pogo eh. Sabi ni Senator Ping Lacson noong mga nakaraang termino niya pa na dahil ika dyan sa Pogo malamang nasa 2,000 to 3,000 Chinese military na ang nakapasok sa Pilipinas. Inimbestigahan yun pero sabi naman daw wala ba paano tayong maniniwalang wala? Kung meron pa lang sa mga ahensya ng gobyerno natin na nagtatakip sa mga walang hiyang Chinese national na yan dahil sa mga nasusuhulan. Diba? Ako, pakishare po at pakilike para po maalarma ang ating mga kababayan at malaman nila ang kalagayan ng bansa natin, mga kaistorya, para mas mabuti na yung gising ka sa mga nangyayari sa kasalukuyan kaysa naman mabulaga ka at mabuti na lamang iniimbestigahan ito. At nasusolusyonan ng gobyerno natin. Nagkabulgar-bulgar lang ito ngayong administrasyon na ni PBBM pero ako naniniwala ako na matagal na po ang problemang ito, mga kaistorya. Sa mga nakaraan pa ito, yan ang paniniwala ko. Ngayon lang talaga na bulgar. Papaano naman, mga kaistorya, talagang makapilipino po yung presidente natin. Yan po ang mga balita at impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike at sa mga bagong viewers natin kung nagustuhan ninyo ang ating content ay ini-invite ko kayo na mag-subscribe po dito sa aking YouTube channel na Juan Historiador. Maraming salamat po sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa inyong lingkod. Sa lagi ninyong pag-aabang, panonood, pakikinig, pagla-like at pag-share po sa akin pong mga contents. Nagpapasalamat po tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Sa susunod po ulit natin na content. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.